Good morning mga ka-curious breeders. Alam niyo po ba na maraming breeders ang nagtataka kung bakit ilang clutch na yung parisan nila pero hindi pa rin naglalabas ng inaasahang kulay? Ang akala pa nga nila ay niloko sila o naloko sila ng kanilang pinagbilan. Pero kadalasan po kulang lang sa kaalaman sa genetics. Sa video po na ito ay ipapaliwanag ko ang pinaka-basic pero pinaka-importanting mode of inheritance sa breeding. Ito po ay ang autosomal recessive. Sa breeding, ang genetics po ay tungkol sa kung paano namamana ang kulay at traits ng mga alaga natin. Ang MOI o mode of inheritance naman ay kung paano eksaktong lumalabas ang isang mutation mula sa magulang papunta sa anak. Meron po kasing iba't ibang klase ng MOI. Nariyan po ang autosomal recessive, autosomal dominant at sex-linked. Pero ngayon po ay magpo-focus muna tayo sa autosomal recessive dahil ito ang madalas na hindi naintindihan ng mga beginner na breeders o yung newbie na tinatawag natin. Kapag po sinabi nating autosomal, ibig lamang pong sabihin nito ay hindi siya connected sa sex ng ibon, mapa male o female man ay pareho lang ang chance. Kapag sinabi naman po nating recessive, ibig sabihin hindi agad lumalabas ang mutation kahit dala-dala ito ng magulang. Para po lumabas ang autosomal recessive na mutation, kailangan po ay parehong magulang ay carrier ng gene na ito. Kapag isang magulang lang ang may dala, hindi po lalabas ang mutation. Split lamang ang kanilang magiging anak. So, sa simpleng salita, sa autosomal recessive, hindi sapat ang isa. Kailangan po ay pareho. Kailangan ay taglay ito ng mga ibon na iyong pinagpapares. Para po mas malinaw ay gumamit tayo ng simpleng example. Halimbawa po nagpares tayo ng back-to-back normal. Ang lahat ng kanilang magiging anak ay normal. Wala pong lalabas na split dahil wala pong carrier na recessive mutation sa ganitong parisan. Kapag po nagpares naman tayo ng normal at split, ay merong magiging split sa kanilang magiging inakay. Pero walang lalabas na visual. Sa parisan naman na back-to-back split, dito ay nagiging exciting ang ating pagpaproject. Kasi sa ganitong parisan na back-to-back split ay merong lalabas na 25% na visual at 50% split at 25% na normal. Ibig sabihin, dito pa lang talaga maglalabas ng visual. Halimbawa po, nagpares ka ng back-to-back split sa palo o sa pale palo, ay maglalabas po ng 25% pale palo sa project na ito. Sa parisan naman na visual at split ay meron kang chance na maglabas ng 50% visual, mas mataas po, at 50% split. At dito sa paresang ito ay mas predictable na ang magiging resulta ng iyong pagpaproject.
Kaya kung umaasa ka na maglalabas ng visual, ang pinagpaparis mong visual, pero ang kaparis naman niya ay hindi split, ay suntok sa buwan po yan. Tsambahan po ang labanan. Ito po ang madalas na pagkakamali ng mga breeders. Una po ay umaasa sa kulay lang ng magulang. Ikalawa, wala pong breeding records. At ikatlo, akala nila ay lalabas yung inaasahan nilang recessive mutation sa susunod na mga clats. Kaya tandaan nyo po, no, kapag meron kang pinaproject ng anumang recessive na mutation at nakailang clats ka na ay hindi naglalabas, baka naman mali lang talaga ang iyong pairing. Kapag alam mo na ang isa sa mode of inheritance, itong autosomal recessive, ay mas napaplano mo na ang iyong pagpapares. Mas tipid sa oras at gastos at mas mataas ang quality ng kakalabasan ng iyong mga pinaproject at mas nagiging professional kang breeder. Ang totoo pong breeder ay hindi lang basta nag-aalaga, nagpaplano rin. Sa susunod na video ay pag-uusapan naman natin ang autosomal dominant. Kung ikaw ay isang curious na breeder, ay huwag kalimutang mag-subscribe para mas matuto ka at maging maayos ang iyong pag-breed. Hanggang dito na lamang po. God bless.